Hello mga Trusuki, this is Jerome, Regional Associate Director ng Millennium Hotels and Resorts. Regional Operator sa Middle East, sa Technical Services. So pag may mga bago kami mga hotels, ako yung nag-review. Halimbawa kung bago yan, design stage pa, ako nag-review, ako co-coordinate sa mga consultants, sa mga architect, interior designer, or even I help the client na mag-select sa mga consultant. So ngayon, i-maintain ko yung design standards namin, i-review ko yung mga gawa nila from schematic up to final detailing, up to implementation sa site. Titingnan ko, magsa-site visit din ako. Tapos, sa handing over stage, snagging, and handing over, testing, commissioning, at saka opening. Pagdating ng opening, pagdating ng ribbon cutting, tapos na trabaho ko dyan. So, move on na ako sa ibang project. Nag-aaral ako nung una sa ECE, 1997, that was yung pinakasikat na course. So, ang ginagawa ko, para maka-extra allowance, kasi konti lang allowance ko, so pinapakyaw ko yung mga drawing ng kaklase ko. So ang ginawa ko sa ginawa ko pa rin yung plate namin, which is shadows, bolts, and all that. Pero ang cover sheet ng project ko, ginawa kong bahay. Saka yung bahay naka 3D, naka perspective. So syempre nung nag-submit ako ng sabi ng teacher ko, professor namin, sabi, ang alam ko, ikaw ang gumawa nito lahat. So, but hindi kita paparusahan, pero ayaw ko na makita yung mukha mo next year. Ang gagawin mo dapat is dapat mag-enroll ka sa architecture. Sabi niya, huwag kang mag-engineer. Yung magandang future sa iyo is architect. Lumipat ako, sinunod ko yung payo, nag-enroll ako sa Cebu. Kasi na-feel ko, na-foresee ko na along the way, in the future, na gusto ko ito, yung may duration yung ginagawa mo. Diba? Gagawa ka ng bahay ngayon or yung project na specific ngayon. Tapos matatapos, meron siyang peak, may excitement, tapos may bago na naman. So, always, hindi ka maboboard. There's always an excitement. So, yun yung, yung story ko bakit ako naging architect. It's because of people na sila ang nag-enforce sa akin actually. Nag-suggest, hindi enforce. Nag-suggest, which is I followed, at nangyari at nagustuhan ko rin. Hindi masyadong demand ang architect sa Philippines, to be honest. At tapos, kung titingnan mo yung output of graduates every year, dami. Sa amin pa lang, 60. Or like that, more than that, sa school lang namin. So sa batch na yun, kompetensya sa existing pa ng mga architect na dati. So yung competition dyan, ang konti lang ng wala talaga. Na-force akong mag-apply sa labas, which is actually nung una boom ng Qatar. So, nakita ko na mayroong hiring ng mga draftsman. Yung unang salary nila nasa 40K. So, imagine mo yung gap na yun. So syempre, mag-isip ka. Try akong mag-tourist visa sa Dubai. At saka boom ang Dubai nung panahon yung 2007. Agawan ng mga actually pagdating ko may interview na ako agad 4 in one day. Wow. Tapos mamimili ka na lang sa presyo na ino-offer nila. So yun, sabi ko dito nang pala diba? At saka in-offer agad, diretso, malaki, mas malaki pa sa Qatar. So sabi ko shit, ganda ng opportunity dito. Nandito pala yung perfect para sa architecture. Kaya yun. Una, tinitingnan ko muna yung community ko, yung Filipino na head ko. Ini-observe ko paano sila yung mga movements nila. So, mga galawan nila. So, basically, kita ko, okay, paano ba sila naging promoted? Paano yung ibang company din? Paano galawan ng mga Pilipino doon? So, nakita ko is, magaling ang Pilipino sa communication compared sa iba. So nakita ko sa mga head, kung sino yung magaling mag-communicate, siya yung magiging head. Basically, regardless kung marunong siya o hindi. Meron kaming position na tinatawag na draftsman, meron FF&E, which is selection ng mga materials. Meron din kaming mga site inspector, yung mga pumupunta sa mga site, supervisors, ganyan.
Tapos, above that, meron kaming mga seniors. So, nakita mo na yung step, pero kasunod mo. So, siyempre, aim mo yung highest. Unahin mo yung superior sa magiging senior ka. So, paano pumunta doon? So, kailangan dadaanin mo yung tatlo. So, unless magaling ka sa technical, dadaanin mo yung sa site, supervisor. Since my background ako sa structural din, so, solusyonan ko yung mga bagay na nag-give up na yung iba. Doon na-impress yung amo ko. From then on, so may mga challenges kami, tinatry niya ako. Sabay kaming gagawa. Habang nag-iisip siya, baka may naisip daw ako din na kakaiba. So yun, so gumanda yung relationship namin. So ang mangyayari niyan, sobrang dami niya ng project, tapos busy na siya. Minsan, dahil nakikilala mo na yung na-introduce ka na sa client, or client representative, sometimes sasabihin na lang niya, ipadala ko na lang si Jerome sa'yo, siya na may explain. Later on, yung face value mo, tumaas. Hanggang tumaas. In the span of just 3 years lang yun. So, exposure talaga. At saka, again, balik tayo, magaling ka dapat mag-communicate. Tapos nakikilala ko na yung industry na whole hospitality industry, kung sino yung mga magagaling na firms, sino yung magagaling na mga clients, magbayad, sino yung mga gano'n. So makikita mo na ang overview ng the whole industry. Ano na naman ang kasunod mo? Unang-una, kailangan expose ka sa mga hotels. So ang ginawa ko, so every time na may extra money ako, nag-check-in ako ng hotel. Nag-check-in ako dyan para ma-experience ko yung pinag-design ko. Ano ba yung mga mali ko, yung mga beams ko, na yung mga shadow gap ko na hindi nagtugma, ng maayos. Hanggang sa, alam mo yun, makikita mo na yung mga kailangan mo i-improve. Pinag-aralan ko paano maging client representative, paano maging operator. So ano yung mga required. Ganun nga yung step. Galing sila consultant, interior designer, naging architect, bumalik sa architecture, tapos kinuha ng operator. So, okay, that's the path. So, ito. Malaking bagay sa amin. Basically, from occupancy of 80 to 90%. And then suddenly, when COVID starts, the airport was closed, dropped to 10. Some of our hotels are actually 5%. So, yun, walang income, basically. Tapos, anong gagawin mo sa staff? May mga strategy kami na to shrink the cost overhead. So, meron kami pina-force leave, gano'n. Hindi naman yan kailan. Nasa news naman yan, mga gano'ng modes. Nag-clustering din kami, ano ba, yung mga magkalapit na mga properties. Dati-rate, iisang mga engineers doon, chief engineer. So, ang ginawa namin, cut cost. So, kumuha na lang kami ng isa. Tapos yung iba, mag-leave muna. Tapos habang inaantay pa yung improvement ng occupancy. So, ngayon, unti-unti pabalik, binabalik pa namin yung Okay. So, we have to adjust. Tama. So, on my personal level then, me, personally, nasubukan kong force leave for 3 months. Because wala kang magawa kasi ganun talaga ang buhay. So biglaan. So sabi ko, okay, as long as we're safe, we're healthy, hindi tayo nasaktan ng COVID na yun, wala ng COVID. Basta buhay ka, okay na. Luckily, later on, so ang Dubai naging aggressive siya compared to the rest, which is very bold step for Dubai to do that, which is admirable actually, because hindi tayo takot na magbukas, sabi nila. We have to live with it. So, ang ginawa natin is tayo naging forefront sa pag-open sa tourist. First na country nagtanggap ng tourist. We're still suffering. The point is, you have to stay focused and just be positive as well. For a restaurant, kailangan mo yung dati-rati meron kang occupancy of 80. Ngayon, kailangan by law, it has to be 50% only. So, 50. So, imagine mo ang overhead cost ng mga taong dinideploy ko para sa 40. Hindi pa puno yun. So, ang adjustment maybe is about just time. So, inaabangan lang namin yung vaccine. Okay. Saka may ginagawa kami mga steps na
maging viable yung mga rooms namin. Halimbawa, yung mga rooms namin nagkaroon ng package na rooms plus like work at home. Like meron kaming siniset up na desk na pwede ka, parang package na siya. Na Right. Hindi yung background mo, bed. Hindi. Oo. Meron talagang desk na Separate. katabing room. Okay. Oo. So pag nag-rent ka ng isang room, May office ka na rin. Oo, office ka na rin. Kasi ngayon, hindi na masyadong nag-office yung mga tao, nasa work at home na, so yun yung binibigay namin solution, or kaya may room kami with gym equipments, sariling gym equipments, kasi yung iba takot mag-alubilo sa gym, so nakipag-coordinate kami sa mga suppliers like Technogym, gano'n. Pwede i-set up natin ng ganito. Para may yung mga unused rooms or unoccupied rooms, mayroon siyang may market din na makukuha. Oo. Matyaga ka at saka maging flexible. Yun. Yung dalawang bagay na yun is something na hindi tinuturo sa Sa school. school. At saka something na nagtatouch sa'yo, lalo na pag galit ka. Bakit ako mag-flex? Bakit ako gano'n? Fight ko to. Sometimes gano'n may ego na mag-hold back sa'yo eh. Yun yung mga bagay na sometimes yan yung mag-hold ng practice mo. May mga panahon na kailangan mong gamitin yan. Pero may mga panahon din na dapat very wise ka paano mo gamitin yan. Kasi yan yung bagay either magpa-improve sa'yo or magpadurog sa'yo. Dapat maging sensitive ka dyan kung paano mo siya gamitin. So you have to be beyond that. Ang ginagawa ko normally sa mga ganitong situation is humihingi ako ng ibang karagdagang load. Like a position, higher position. Ang maganda nun, kalauna, along the way, it's not about sa situation na yan. After 5 years, ikaw, ang dami mo nang alam. Hindi mo alam yung dati. Nung nasa suffering ka pa nun, well, nare-realize mo yun later. Sa anong tawag doon? Sa pagiging patient. Tama. May mga reserve, may mga reward yan. Okay.